Ang hina nyo. Pare! Uwi ka na, uwi ka na. Ayan na, ayan na! Ano ba? Okay ka lang ba, mahal? Ito, mausok dito eh. Okay na ako, mahal. Huwag ka mag-alala. Mas masaya sana tayo kung hindi ako dito sa akin. Ano ka ba? Masaya nga tayo dahil nandito ka sa amin. Kasama tayo. Tay, Nay, countdown na po. Countdown na ba? Uli ka! Doon tayo sa mga naglulusis doon, oh. Sige, Sige sige. kayo. Ang bagong taon daw ay panibagong simula, panibagong pag-asa at panibagong buhay. Ngunit para sa pamilya ni Rolando Manalo, nagsilbi itong hudyat ng mga hindi magagandang karanasan sa kanilang mag-anak. Tampok po ngayon ang isang kwento ng kalungkutan at ng muling pagbangon sa kabiguan. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Tay, ano na naman po yan? Gumagawa ako ng saklay para lakad naman ako rito kahit papano. Tay, bali pa po yung paa nyo. Sabi ng doktor, bawal niyo pa iapa kahit may saklay. Nahiya na kasi ako sa sarili ko. Ano mo, hindi na nga ako naghahanap buhay. Tapos, pinagsisilbihan niyo pa ako dito. Kundi dahil sa kamag-anak nga natin. Baka pamatay tayo sa gutom niyan. Tay naman, natural di kayo makakapaghanap buhay. Na-aksidente po kayo. Kaya ngayon, ang misyon nyo, magpagaling. Para mas mabilis kayo makalakad ulit. Sige, gagawin ko yan. Mahal. Tama si Cassie. Makinig ka sa kanya. Hay naku, Nay, kayo rin po. Dapat din na kayo nagbubuhat ng mabigat, lalo na't may bone cancer kayo. Ay, kasi huwag mo ko alalahanin, anak. Okay lang ako. Bakit po? Wala. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko sa buhay ko kung hindi kayo dumating sa akin. Walang magtitimpla ng kape niyo, Tay. Josie? Nay? Josie? Josie, tawagin mo yung tita mo, dali. Bilisan mo. Bilisan mo, humingi ka ng tulong. Si Josie. Josie. Sige, ito, dahan-dahan lang. Please, lumaban ka, ha? Lumaban ka, huwag kang susuko, Josie. Nay! Nandito na po kami ni Tatay. Josie. Josie. Rolando, anak, patawarin niyo ako, ha? Puro problema lang yung mga binigay ko sa inyo. Sa halip na ako'y nag-aalaga sa inyo. Josie, kung magsalita ng ganyan, mahal. Kasi, ikaw na bahala sa mga kapatid mo, ha? Josie. Ano na sa tatay mo? Josie.
Josie. Nay! Mahal? 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 Nay! Josie! Nay! Otsi! Nay! Josie! Gumising ka, Nay! Nay! Huwag mo kami iwan. Josie! Mahal! Tay, kain na po kayo. Pakain mo na lang sa mga kapatid mo. Kumain ka na. Hindi ako gutom. Pero tayo naman, ilang araw na po kayo hindi kumakain. Magkakasakit kayo niyan. Sinabi nang hindi ako gutom. Makasarili kayo? Ano ka mo? Sabi ko makasarili kayo. Sarili niyo na kayo naiintindi niyo yung nararamdaman niyo. Paano kami ng mga kapatid ko? Yung nararamdaman namin, inisip niyo ba? Hindi! Kayo lang ba yung nawalan? Nanay ko yung nawala! Nanay ko! Gusto niyong mamatay para hindi na sumama yung loob niyo? Paano kami? Tingin niyo hindi sasama yung loob namin? Nahirap na ako. Pagod na ako. Pero anak, wala na akong silbi. Wala na kayong silbi? O mas mahal niyo lang talaga yung sarili niyo kaysa sa amin? Kasi, anak, basang-basa na yung damit mo. Magbalit ka na muna. Mamaya na tay. Mag-iikip pa po ako. Pasensya ka na, anak, ha? Tama ka. Naging makasarili ako. Pero huwag kang mag-alala. Pipilitin ko talagang makalakad para makatulong ako sa mga ginagawa mo. Kasi? Kasi! 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 Anak! 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 Anak ko! 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 Kasi! Tulong! Tulungan ako! Kasi! Gumising ko! Gumising ko! Kasi! Magkadikit na trahedya ang sinapit ng pamilya ni Rolando. Matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa bone cancer, ang kanyang panganay na anak naman ang binawian ng buhay. Paano pa haharapin ni Rolando ang kinabukasan, gayong nawala na siya ng tiwala sa pag-asang hatid ng kanilang kapalaran?
Wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang ama. Namatay ang asawa mo, ang anak mo, pero wala kang nagawa. Hindi mo sila natulungan. Sige, mas mabuti pa nga na mamatay ka na lang. Wala ka naman silbi, di ba? Josie? Mahal? Iiwan mo ng mga anak natin? Akala kong mamahal mo kami. Paampon ko sa mga kamag-anak natin. Baka mas maalagaan sila na mabuti. Yun ba ang gusto niyo mangyari, Tay? Oh, gusto. Gusto ko na kayong makasama ng nanay. Kaya iiwan niyo na ang mga kapatid ko? Hindi niyo ba sila gustong makasama? Kailangan ka ng mga anak natin, Rolando. Kailangan po kayo ng mga kapatid ko. Tay, nakalakad na po kayo? Oo nga po, Tay. Nakalakad ka na. Oo nga po! Pasensya na kayo mga anak ha kung napabayaan ko kayong magkakapatid. Promise. Hindi na ako magmumukmuk. Pipilitin ko na makalakad ako para makapagtrabaho na rin ako. Okay? Okay po. Hindi kaya. Guagua, Pampanga! Bayad po, Dali. dalawa. San Fernando, oh. Thank you. Dado, kumusta? Uy, Rolando! Bumabiyahe ka na uli ah. Uy, naawa sa akin yung operator kasi nito eh. Kaya binigyan ako ng pagkakataon na magmaneho ulit kahit hindi pa maayos yung pa ako. Buti naman. Kasama ko si Annalyn, tatandaan mo pa? Si Annalyn yan? Aba, di kita nakilala. Kumusta? Medyo matagal na nga tayong hindi nagkita, Kuya Rolando. Biluin mo nga naman, ano? Kamusta nga pala ang trabaho mo, Dado? Okay naman, maayos naman. Medyo maganda ang kita sa pagsisikyo ko ngayon eh. Alam mo, hindi lang ako na pilayan. Gusto ko sana subukan din yan eh. Talaga? Oo. Eto. Pag maayos na yung paa mo, tawagan mo ako. Tsaka, pwede ka namang magpa-assign sa tahimik na lugar, kaya hindi problema yan. Talaga? Salamat pare ha. Sige, pagkano, tawagan kita ha. Ayos yan. Sa kabila ng labis na kalungkutan at pinsala sa kanyang mga paa, pilit na bumangon si Rolando para sa iba pa niyang mga anak. Ngunit parang ayaw pa rin silang tantanan ng kamalasan dahil nasangkot na naman siya sa isang aksidente. Wala naman ako nakitang fractures or head trauma, so walang dahilan para i-confine ka dito. Maaari na po kayo makauwi. Ho, Dok? Sigurado po ba kayo? Ay, ilo yata po ako, Dok. Sumasakit ulo ko. Baka hindi na po ako makalakad, Dok. Ano? Eh, wala ka naman daw pilay eh. Ba't ba mas marunong ka pa sa akin, ha? Bakit? Ikaw ba nasaktan? Excuse me po, kayo na lang pong bahala mag-usap, sir.
Excuse me. Dok. Ano? Gusto mo, idemanda kita eh. O kaya pakulong kita. Hindi, wag. Ano? Huwag mo naman gawin yun. Biyudo ho ako, tsaka walang makakasama mga anak ko kapag ginawa mo yun. Total, kinuha naman ng pulis yung lisensya ko, hindi naman ako makakabiyahe nito. Kaya nga, bigyan mo ako ng pera para pambili ko ng gamot. Ano? Ito? Ito lang? Ano, yan ang lahat eh. Yan ang lahat yan. Kaya mo, may utang ka pa sa akin, ha? Sige na, balikan mo na lang ako. Para pag kailangan ko ng pambili ng gamot, ha? Bumalik ka, ha? Ali! Uy! Kamusta? Annalyn, ito, okay naman ikaw. Kumusta? Nabanggit kasi sa akin ni Kuya na dito ka na pala naka-assign. Andito lang din kasi ako sa area kaya eto, binisita kita. Ganun ba? Salamat ah. Saka pala, pasensya na, hindi kita maalok ng upuan kasi bawal umupo dito eh. Naku, okay lang yun. Walang problema. Uy! Rolando! Long time no see. Akala mo makapagtago ka pa sa akin, ha? Ba't naman ako magtatago sa'yo? Kasi nga, kailangan ko ng pera pambili ng gatas ng anak ko. Kaya bigyan mo na ako ng pera. Sandali, pati ba naman yung sagot ko? Oo naman, sagot mo! Kaya hindi nga ako nakapagtrabaho nang dahil sa'yo. Kaya kita mo, ano nangyari sa akin? O gusto mo isumbok kita sa agency? Sandali, ito na. Oh, eto. Ito lang. Oy, Rolando, tandaan mo. Marami pa akong dapat gawin sa'yo. Anong gawin mo? Yan na lang lahat ng ginita ko. Tagal ka na ba nagtitinda ng mga yan? Ito, oo, medyo. Ikaw ba? Matagal ka nang kinukulit ng lalaki. Medyo. Nabangga ako kasi yung tricycle niya. Sabi naman ng doktor, hindi naman daw grabe yung tama sa kanya eh. Pero ayun, kinukulit pa rin ako. May utang pa daw ako sa kanya. Alam mo, tingin ko iniisahan ka na lang nun eh. Masyado kasing mabait. Ayoko lang kasi makulong tsaka mademanda eh. Kawawa naman yung mga anak ko. Mahal na mahal mo talaga yung mga anak mo, no? Siyempre naman. Swerte sa'yo ng mga anak mo. Swerte? Ganito, meron silang tatay na hindi mabisyo. Gagawin ng lahat-lahat para sa kanila. Higit sa lahat, mahal na mahal sila. Alam mo, konti na lang yung mga lalaking katulad mo eh. Kaya nga hindi pa ako nagkaka-boyfriend kasi wala pa ako nakikilalang katulad mo. Kuya, okay ka lang? Hindi. Okay lang. Wala naman. Tara. Tara. Mahal, kasi medyo napapalapit na sa akin si Annalyn. Natutuwa kasi ako na kasama siya. Pinapalakas niya yung loob ko. Parang yung ginagawa niyo sa akin dati. Naalis na ako sa pagsisikyo ko para makaiwas sa kanya. Mas magaling ng mga pa ako ngayon.
makakabalik na ako sa pamamasada. Kuya Rolando! Uy! Uy, kamusta ka Annalyn, na? Okay naman ako. Dinalo kita dun sa pwesto mo, kaso wala ka na pala dun. No kasi, bumalik na ako sa... Rolando, asan yung pera ko? Yung pera na naman. Pinagtataguan mo na naman ba ako? Ha? Hindi kita pinagtataguan. Andito nga ako. Ano ba problema dito? Boss, itong driver niyo na-aksidente niya ako. Tapos, tataguan niyo lang ako. Hindi kita tinataguan. Nandito lang ako. Boss, hindi naman po ano eh. Totoo ba ito, Rolando? Alam mo, ikaw na lalaki ka. Annalyn. Gusto mo mapilay talaga eh, no? Ha? Ha? Boss, mo na. O, tingnan mo. Mas mabilis ka pang tumakbo dito kay Kuya Rolando. Kapal na mukha mo, ha? Ayos ba? Wagwa! Wagwa, oh, sakay na, sige na, dali, dali. Mahal? Sige na. Puntahan mo siya. Hindi, parang mali eh. Parang pinagtataksi lang kita. Si tatay naman, ang drama. Anak, Ganito lang yan, tay. Pababayaan niyo po ba ang mga kapatid ko kapag niligawan niyo siya? hindi eh. Siyempre hindi. Yun naman pala, tay eh. Eh, di ano yung problema? Paano kung mangyari ulit yung nangyari sa inyo? Baka malasin siya dahil sa akin. Tay, hindi niyo po kasalanan na nangyari sa amin. Hindi po kayo malas. Namiss ko na kayo. Annalyn! Uy, Kuya Rul, kamusta? Okay naman, halika. Hatid na kita. Teka, wala ka namang biyahe? Boundary na ako. Sige, teka lang. Uy, Kuya Rolando, salamat ha. Wala yun. Saka pala may gusto sana akong sabihin sa'yo, Annalyn. Baka pwede. Roland na lang itawag mo sa akin. At sana, kung pwede, baka payagan mo akong umakyat ng ligaw sa'yo. Pitong taon nang namamasada ng jeep dito sa Pampanga si Rolando. At panahon daw ang tumulong sa paghilom ng mga sugat at masasakit na alaala ng mga trahedya sa buhay niya. Pagsubok lang to. Kaya kailangan tibayan ko lang. Masigit ako kailangan ng mga bata ngayon kaya ako sa loob ko. Kaya lumakas lalong loob ko. Dating din pa noon, makakalimutan ko rin to. Makakabawi ako kahit paano. Kaya mula nang nakabangon siya para magtuloy sa paghahanap buhay, tanging kinabukasan ng mga anak niya ang inalala niya. Lumalakas sa loob ko sa paghahanap buhay araw-araw. Dahil sa mga bata, sa mga anak ko, kung paano sila ay tatawid sa araw-araw. Ang katuwang ni Rolando ngayon sa buhay na si Annalyn ay saksi sa katatagan niya. Masipag ho siya. Kasi kakain ho siya, parang may pakain siya sa amin. Kaya nung dumating niya sa amin, sa akin, yun, meron na akong katuwang, meron na mapagsabihan sa nararamdaman ko sakit, meron tutulong sa akin kahit paano. Gustuin ko man magtrabaho para matulungan ho siya sa araw-araw na gastusin. Eh, kaso yung anak ko maliit pa lang po, hindi ko po maiwanan. Gawain bahay po sa bahay namin. Ako pong gumagawa, naglilinis, naglalaba, nagluluto.
Ang bagong yugtong ito sa buhay ni Rolando ay nagbigay din ng panibagong sigla at saya sa kanya. Wala akong nagkaanak kami. Naging masayahin naman po siya. Araw-araw, nawawalang pagod mo pag makita mo mga anak mo, mga bata. Kahit salat kami sa yaman. Sa loob ng 5 taong pagsasama ni Ana at Rolando, lubos na pag-unawa at pagmamahal ang namagitan sa kanila. Bilang kasama ko po isa na po sa kasama ko po sa buhay, kasama sa pamilya. Kaya siya po lagi, halos araw-araw, pag bibigay din po isang lakas na loob. Minsan, minamasahe ko siya para kahit paano mabawasan mo yung nararamdaman niya. Sa mga kagaya kong isang padre de pamilya, kung dumating man ang pagsubok sa buhay nila o sa pamilya nila, tibay lang na loob. Tibay lang, tsaka dalangin lagi sa taas. Na sana malampasan nila. Kung anong klaseng pagsubok na dumating sa buhay ng isang may pamilya. Sa aming pagbabalik, Wish ko lang po ito. nag-break muna sa pamamasada si Rolando ngayon para makapananghalian. Pero pagbalik niya sa kanyang jeep, mukhang may iba ang biyahe niya sa hapong ito. Wish ko lang po ito. Kakabigla naman po nga. Hindi po ako makapaniwala talaga. Sinundo na rin ni Rolando si Annalyn at mga pamangkin para samahan siya patungo sa aming sorpresa. At habang nasa biyahe, napaluha si Rolando. Hindi ako makapaniwala. Naalala ko lang mga misis ko. Kaya pinagpinagawa niya, kaya mababasa sa sobrang pinagdala ko kanya. Mula sa pag-alala sa nakaraan, eto na at nakarating ang ating masipag na tsuper sa destinasyon. Ilang hakbang na lang at bumungad na kay tatay ang mga pangkabuhayan na pwede nila agad pagkakitaan. May mga panindang ulam at mga panglako na juice. Kanila na rin ang kompletong bigasan at loading station business. At may handog din kaming tulong pinansyal para sa iba nyo pang mga pangangailangan. Maraming salamat po. Si Ana, na siyang humiling para kay Rolando, ay naantig din sa katuparan nito. Hindi na ako siya mamasada. Kasi, nahihirapan ko siya eh. Maraming salamat po. Malaking bagay ang tulong sa akin. Sa hirap po ng pasada, sa hirap po ng buhay. Hindi ko po kagad maipupundar po yan o maipon. Puno man ng luha ang ating kahapon, hindi imposibleng makabangon tayo mula rito. Kailangan lang magpakatatag at tanggapin ang biyaya ng pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako pumili si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang.